funds at Wala, malamya. regulasyon sa mga nabanggit. Malam niya ito itong article sa Pittsburgh na to, kaya pala paiba-iba sila ng plano. Malam niya ho ito mga kababayan. Kaya pala inuna nila yung grade threat kasi yun ang pinakamadaling patunayan. Natapos na yung grade threat at lahat-lahat. Wala pa sila napapresenta nga hitman. Hindi pa rin mapatunayan. Maging yung hepe ng, maging yung general, tawag kay Matibag. Maging itong si Matibag, di ba? Sumablay din siya sa kanyang testimonya. So ngayon, nandito na ho tayo sa confidential fund, pambihira. Ayun, yung sa approval rating ni BP Saraw, maalago pa rin. For comment, Your Honor. Counsel for the respondent, Attorney Poa. Thank you. Good afternoon, Your Honor. Your Honors, again, for the purpose of expediency, Your Honors, the defense is willing to stipulate on the checks, as well as the details on the face of the check, which will be the dates. Ang gusto ko kasi ng mga taga-prosecution, i-drag. Ito na nila to, hanggang 2023 election. Yan gusto nila, pahabain ng pahabain. Ang prosecution, ang defense na. Yan gusto ng prosecution, ang defense na. Gusto mapabilis ang pagtapos ito na impeachment. Ito kasi sa tingin ko nangyaya na rin itong mga taga-defense nyo. Kantakin nyo yung araw na ito, itatrade din ito na 150 billion ng mga ganda. Yan ang kakahiya nyo. As well as the dorsal portion, and that the check will verify essentially the teller and the pay. How about the qualification of the witness as to being able to identify the checks that she was the former department manager and worked at Land Bank from May 2022 to September 2022? As the former branch manager, we're willing to stipulate her ability to identify these checks. Thank you, Senator Judge Kiko. Senator Judge Risa. Thank you very much. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. So, halos isang kaapat lang yung halagang yun. Ano po yung naisip ninyo nung winidraw nila yung ganyang kalaking halaga? Wala naman po. Wala naman. At sinabi po ba nila sa inyo kung para saan yung 37.5 million pesos in cash na? Your Honor. So, noong 2023, 112.5 million pesos po ang nirelease ng inyong branch sa Department of Education noon, Vice Presidente. At binigay po kanina, dalawang bag, each of those 3 times ang ginamit. Naalala niyo po ba ang daming kalaki? Parang dalawang bag, parang bilang branch manager po, paano nyo sinigurado na asubado yung Vice President parang secretary nito? Paano nyo sinigurado asubado na yung mga transaksyon yun? Na ganyang halaga at pondo ni BTR, mayroon po yung advice and sinabi ko naman yung operation ng promise ng DepEd. so dumaan sa DBM hanggang makarating po sa inyo yung mga cheque, ganong halaga, in cash, ini-encash na po, and then inilalabas sa branch no, sa igalawang bag. Pero nananatili yung impression nyo na unusual yung ganyang kahalaking halaga na 37.5 million pesos at in cash, hindi po in checks. Unusual yung 37.5 million.
our witness will be confronted with the KSL that is being mentioned by the Honorable If she remembers, by the way, Senator Judge Marcos, it's the Senate, it's the House Good Government Committee, Yes, not the Urban Committee. this is the Good Government Committee of the House. I believe it was in November of 2024, similar to what was mentioned earlier with Ms. Constantino. In her case, I have the hard copy, page 122, on November 26 of 2024. I only have the soft copy of this now. I'm happy to show it. But, November this year, nakita kayo ng mga if there is no motion at all, regular po, not unusual. Tama po ba? Not usual, unusual siya sa Department of Education dahil during my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education. Yes, okay. Pero nangyayari po. Maraming salamat. Yun lang po. Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Villanueva is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. President. Madam Witness, how long have you been the Land Bank DepEd branch manager? Land Bank DepEd Manager. So, nandun po ako ng May 2022 and hanggang September 2024. So, mga 2 years, more or less. Tinanong ko po yun dahil ang kaibahan niyo po doon sa isang bank manager. Kung yung Land Bank po ng DepEd ay nandito sa ang pangagatin. Kasi, hindi po binigit yung usual at unusual. Ang sinasabi niyo po bang unusual lamang ay yung nag-withdraw ng cash na ganito kalaki. Ngunit sa ibang departamento, nakakapag-withdraw sila ng malalaking salapi, kagaya po ng binanggit nyo kanina. Yes, Your Honor. Ito po kaya ay dahil ang DepEd nitong mga taon na binanggit ay nagkaroon ng confidential funds. Correct statement. Ang hindi po Wala. Ano po, dahil hindi nyo naman alam kung saan dito. Ang trabaho na po ay nabanggit ko ngayon kanina, ang bibigyan ng nagpiprovide ng funding at ang ahensya naman ng nag-authorize ng disbursement, ang trabaho po talaga ay to verify when the corresponding instrument. Yes, sir. At yun po yung inyong ginawa. At hindi po walang pagkakamali po yung ginawa. Lahat po ay legitimate. Lahat po ay ang Department of Education. Is that correct? During my time, wala po. Kaya po nabanggit nyo na unusual. Yes. Dito po sa
payee naman, no, ng this individual officer as payee. Masasabi niyo po ba Kailangan kaliwa ka na lang welding usual mo. practice for checks of this Huwag kang umasa sa kanan, huwag kang sa kaliwa. to a designated special disbursing Para officer parehas silang who dalawa. would personally receive the cash? Mapagod. Nagbabago lamang po yung designated officer while the process remains generally the same. Binabayaran po namin basta senior pay po ng cheque. Which is a usual na nagpapalit. Hindi ko po ano kung nagpapalit sila. Basta po ano namin, especially yung pay ng cheque, yun po ang babayaran namin. Kaya nga po, at kung nagpalit mo ng pangalan, kung sino na kasi mo. Last question, when did you change in the Department of Education Administration or its authorized officers? Yung land bank po ba require updated authorizations, personal signatures, designated contact and other verification bago nito i-process yung mga transactions? Hindi po kami ng mga special signatures and letters na sila po ang mga authorized natin signatories. At itong requirements nito na-comply bago nito i-release ko. Maraming salamat lang. Senator Judge Max Collins was in our closing remarks and the indication na hindi ko sa parang every clarification lang. Pinabasa ko po yung anti-money laundering act. Wala naman po kaduda-duda ni either covered or substitute. Pag covered, may threshold. Mas hindi substitute, wala record. Kung abang threshold amount. Hindi 700. Wala po siya ba kasi kaduda-duda. Either it's suspicious or covered. Yes. Transaction. Yan sir, kasi ang covered transaction, automatic pong naka-report siya as covered transaction, in excess of 500,000. Sa suspicious transaction po, parang nagkaroon po tayo ng doubt, di ba? Then, inimbestigahan po natin at yung pong sa investigasyon natin ay hindi siya pumasa. Suspicious pa rin po siya. So that's when kami magre-report sa suspicious transaction. Those transactions will be without full or regular without. It's not covered or suspicious. Parang sila Pag abang institution, tapos covered institution, like casino, real estate, automatic re-reflect mo kasi covered institution. Ngayon, pag nari depositor, kung ito sa bangko, deposit na nandito bilang more than 500, so sa bangko deposit, it becomes a covered transaction. So wala mo pag-ibig yan. Suspicious lang, wala yung legal. Kasi yung categorizing suspicious order, ang suspicious. Kung naman tayo nasip ng pag-ibig, dapat all ano sa transaction. Kung mga sa kanya usual, hindi ka pag-ibig na lang or covered. Thank you. Senator Judge Villanueva, or Senator usual behavior is not commensurate with the loan business or financial capacity of the account owner or deviates from the account owner's profile. So, naiintindihan niyo po ito when you say unusual, di po ba? Pumapasok po dito sa BSP circular. again po. Whenever you said that this is unusual, pumapasok po o dito sa kategoryang ito pumapasok ng BSP circular 1215, yung binabanggit po ninyo. Ang transaksyon ay considered unusual
kung ito po ay nagpapakita ng patterns that are inconsistent with the account owner's usual behavior. So kaya po siya unusual, sir. Yun nga po, kaya tinatanong ko po kayo, Yes, whenever sir. you say this, na it's unusual, dahil pumapasok po siya sa kategorya nito. Yes, sir. Salamat po. Senator Judge Lacson is recognized. So, medyo na-confuse na ako kanina. I did not mean kaduda-duda, but yung unusual na sinasabi kong wala. Thank you. Oh, so after the hearings, when you made these manifestations, hindi po kayo pamilyar kung nagkaroon po ng pagbabago, ng review, i-assess yung proseso, Ang dahil init. po sa inyong mga kaalaman. Yes, Your Lilipat Honor. na po kayo. No. I was with Land Bank, the OTR na, during the congressional hearing. Yes. And so you were not called for any review based on your revelations. Wala po. Okay. So, I had many questions. I was supposed to ask you, anong saklaw ng review, ano ang security arrangements, documentation, reporting requirements, but if you're not familiar with the review, so you will not be able to answer. So, do we assume then that the process is still the same? Kung walang binago po, ibig ko bang sabihin na Land Bank considered the existing process sufficient and that the same transaction could still be handled in substantially the same manner today? Unusual, usually, kakaasapin dapat yun, kaka-assess ang proseso, how is the process today? Paano po nagbago kung meron po? Kung sa ngayon po, nagbago po ang proseso niyan dahil talagang tayong BSP guidelines na ang amount lang po ng cash na mailalabas is up to 1 million. Then, pagkalaban ng million, kailangan po ng necessary approval. Yes, I'm talking about the changes, evaluation, assessment after the congressional inquiry. Did this, are you referring to a BSP guideline that was given after the congressional inquiry? Ano naman? Yes, that's what I'm referring to. From the timeline that you gave your statement, and if you find it unusual, then now I wanted to know whether there was any internal, yes, I could sort of that, internal assessments to review so that there can be changes or security. If not, then it's not familiar with you and you don't have that. Except that normally in life, when something is unusual, which is not necessarily suspicious,
which is not necessarily illegal, but you assess and you make changes to improve the process. But you're saying you are not familiar with any such investigation or assessment or review. Thank you. Thank you, ma'am. Senator Judge Padilla, please. Apologies, Senator Judge Padilla, for his interjection. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maraming salamat po. Isang mabilis lang po ito. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Hindi po ba? Yes. Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala. Opo, sir. Wala po kayong nakitang kahinahinala. Hindi po ba? Wala naman. Opo, ibig sabihin hindi po ilay. Hindi lang. Ang nagpas namin ito sa... Opo, ibig sabihin wala kang ilay. Maraming salamat po sa prosecution naman po. At ginoong prosecutor, pang-aliwan po ba ang confidential funds? Yung confidential funds, sa akin kung pagkakaalam, ito po yung pinipigay. Alam naman po ba siya? Yes po. Ito hindi po sa mga government agency. Kung hindi po siya pang-karaniwan kasi depende. Salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Senator Judge Alan Cayetano is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. I think most senators already clarified that just a little bit more, ano na natin. So, kayo familiar with confidential intelligence or discretionary funds? So, yung usual or unusual, depende kung saan kang kasama. Kasi for example, kung sa mga kanyang kasama, kung parating may intelligence funds ang Malacanang, and whether, I don't know how much they usually withdraw, whether it's 25, 50, 100. So if they always do it, then it's usual, right? Yes, sir. If they don't, if it's just a one-time that year, or unusual, bakit suddenly, right? So whether it's you or the previous witness, ang tinatanong lang namin kung usual sa branch niya. Yes, in fact, here in the Senate, in caucus, ako lang halos ang nag-object. I think dalawa lang kami o tatlo. Ang sinabi ko nun sa chairman namin ng Committee in Finance, if the Vice President needs that amount, let's put it all in OVP. Same amount na nire-request niya kasi at least dun usually naman talaga meron kasi nga, or pwede. Kasi ano siya, Vice President siya. And then kung siya ay nasa Security Council o kung siya ay nasa anywhere in court. Now, ang argument ko lang, if you ko, paano pag nakalitan yung secretary, yung continuous, etc. So, anyway, I just agree with the Senator here that as we go along, let's help the public understand the difference between federal suspicious and mutual and mutual. Para lang walang conclusions that are made that are to be certain with the prosecution. Thank you. Thank you, Senator Cayetano. There being no other judges who wish to
the part of the prosecution, may I know who are your witnesses for next week's trial? Ito na guys. Yan, welding ko guys. Yan. Kaliwa kanan. Left and right yan. Mga kaloy. Ang init. Grabe. Akala ko kasi nitong si Marcos Jr., maluloko pa niya ang ating mga kababayan. Ito, ordinaryong Pilipino, pinapanood ko ang soda nitong si Marcos Jr. kahapon. Nabod yung siguro, nakita ko siguro ditong mama na talagang panduloko ang sinasabi nitong si Marcos Jr., pambubudol na naman, muntik na lang nabasagak na ng TV. Dito rin yung sa video nito, interview mo nitong si Manong Ted Filon, dito kay Prof. Malipitila ang ating pag-uusapan dito sa video na ito. Tapos sasabihin po tayo dito kay Atty. Chito Sangos. Pero bago mo yan, isang like at isang subscribe. Okay lang po tayo dyan sa mga susumal sa ating community join po ito ng Diyan sa salita. Ibang klase mo talaga, itong kung tawagin mo ito, dagangot kasi ito ko naging agresibo yung ating mga kababayan pagka naririnig nila yung mga kasinaralingan itong si Marcos Jr. Naging tayo ho, kahapon habang pinapanood dati ng kanyang sena, medyo naging agresibo rin tayo eh. Kaya gusto rin natin gigil tayo eh. Diba? Alam naman natin kasi puro kasinungalingan ng mga sinasabi niya. Mula doon sa umpisa ng kanyang talumpati hanggang doon sa pinakahuli, wala nang matinong lumabas sa buwan. Okay? Kalma lang kuya. Kalma lang. Sayang ang TV. Sayang ang TV. Mas mahalaga yung TV na yan kung sa kay Marcos Jr. Ipanaw tayo sa propalitinya. Kuya, para po sa kanilon. Ano, dito po sa nangyaring tona, kasama ni Pangulong Marcos Jr. Opo, tinatawagan natin siya ngayon. Ayan na, Professor. Hello, Ma'am Lalo. Good morning, Dr. Jetta. Sinabi niya, parang ay lumalabas, walang vision, it's all resibo, ito daw yung nagawa, ito yung gagawin, sinabi niya sa isang statement niya na hindi na reactive ang administration, reactive na. In fact, he introduced the word predictive. No, so napakahirap tingnan yung lente ng kanyang SONA dahil ang background niyan nauungos na yung trust, yung tiwala, at saka vulnerability. So dun sa ganung background, he had really to be quite direct. So dun pa lang sa umpisa, nakita natin na talagang pinansagal niya yung accountability at sinabi niya walang hindi sa presidente sa pamilya,
So that actually was the real story of the song. Ngayon, tingnan natin kasi sinabi niya, it's up to the Ombudsman and the National Prosecution Service to keep redress on the issue of the flood control. Tapos meron ko din sinabi na move on na tayo. Hindi makaka-move on ang mga Pilipino ng dati natin ng kantaman yung issue ng flood control. Kasi napakalaking pondo yung nawala. In fact, yung speech niya, maraming kang story kasi sinabi niya, may 250 billion ang nabawi. Pero 800 million naman ang nabalik sa Treasury. Diba talagang 22%, 22%. So, kung talagang seryoso yung officer, dapat yung nabawi, reflected ba yun sa Treasury natin, no? Pero hindi ganun ang nangyayari. Tapos, sinabi niya na this what I have done and I intend to finish. So, incremental yung mga nagawa na niya. Hindi, kung i-compare mo yung from the first SONA to the fourth SONA na vision, na may malalaking proyekto at malalaking mga salita, ito talagang incremental lamang using yung ito ang mga nagawa ko. Pero pag titingnan mo, sa magkakaroon ngayon ng fact-checking kasi dun sa education, parang hindi naman daw totoo na ganun lumaki yung sweldo, nagbigay ng Ito ka din magpadala ng pera. Gano'n ka din. Ang init. Shit. Oh. Yan. Payat na tira ko pag matagal ng ano. Babad. Pangit. Yun pa. Left and right lang guys. Ito, sana, ayun o, kaliwa. Ito naman ay kanan. Ito kanan yan. Tumira ko yung kanan. Yung kanan yan. Ito, kanan din yan. Yan. Ito kanan to. Kaliskas demonyo. Kaliwa. Kalisdis Diablo. Dito bukas na yan. Kasi pag tinanggal mo yung club niya baka mag-warp. Ayan o. From this to this. Ayan. Ito na yung final. Isang unit na naman ang mabubuo nito. Ito guys, di-deliver na yan mamaya, kukunin na yan. Na-washing na. Buo na yan. For deliver na, paldo na naman si boss nito. Baka naman yan boss. Pag nawasingan yung mga itim-itim, tanggal talaga. Tanggal yung mga itim-itim. Oh man. Paldo si boss. Paldo si boss. Kayo, huwag kayong gagaya sa akin ha, yung mga welder dyan. Ako, bad shot na ako dito kabibidyo. Warning, ayaw naman nila akong tanggalin.
Puro warning. Ayaw nila yon, makikita yung mga gawa ng Pinoy. Parehas lang naman, ipopost nila sa Facebook. Oh. Ano pinagkaiba nun, di ba? Dapat pasalamat sila. Pinapakita ko yung gawang ano nila sa company. Mga gawang Pinoy yan. Wala sa wiring, pagbulahat yan. Pilipinong gumagawa yan. Saan ka pa? Boss, baka naman.